May we call on Kuya Rene as our first presenter. Good morning, everyone. Good morning. And happy 39th anniversary sa inyong lahat. The topic ko this morning is about faithfulness. Doon sa Hebrews chapter 11, umpisa sa verse 32, itong sabi sa atin ni Paul, "What more shall I say? For the time would fail to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel and the prophets." Continuing sa verse 33, "Who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions," si Daniel yan, "quenched the violence of fire," yung tatlong pinsan ni Daniel, "escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, became valiant in battle, turned to flight the armies of the aliens." So today, gusto ko mag-focus doon sa faithfulness. Faithfulness is an essential component in any relationship. Whether it is family or marriage or relationship before marriage. Nung araw wala namang relationship before marriage. Sa panahon na lang natin yan. Nung araw, pag nag-usap yung dalawang magulang, diyan na pumapasok yung relationship. Pero diretso na ng ano yan, diretso na ng kasalan. Sa panahon natin, nausap na yung, nauso na yung relationship before marriage. Friendship or employment. In fact, faithfulness is necessary in any form of relationship. Kahit saan, kahit anong relationship ang papasukin mo, importante yung faithfulness. So, anong sinasabi ng Bible sa atin tungkol sa faithfulness? The word faithful sa Greek is pistos. Of course, faith is pistis. Pag faithful, pistos. At ang ibig niyang sabihin ay trustworthy and trustful, or believing, or faithful, or sure, or true. Yan ang mga different meanings niya. Pero yung additional meaning niya is actually quite interesting pag tinignan natin. Trusty and faithful. Yan yung faithfulness. At ang iba-ibang definitions niya ay of persons who show themselves faithful in the transaction of business. Mapagkakatiwalaan ka daw pagdating sa negosyo. Or the execution of commands. Kapag mayroong pinapagawa sa iyo, you are faithful doon sa paggawa or sa pagsunod. Or the discharge of official duties. Kapag ginagawa mo yung trabaho mo in an official capacity, faithful ka. Yan ang ibig sabihin. The other one is one who kept his plighted faith or worthy of trust. Yung plighted or yung plight, hindi yan yung pagkasasakay ka ng eroplano tapos ikaw ay magka-flight. Ayan. Magkatunog lang sila. Kapag binabasa natin yun, plight din yun, plight. Pero, ang ibig sabihin ng plight ay dangerous or difficult or otherwise unfortunate situation. Meaning, kahit na ikaw ay malagay sa isang sitwasyon na dangerous or mahirap or sabihin natin talagang kamalas-malas na sitwasyon,
faithful ka pa din. Yan. The other one is, you are a person that can be relied on. Maasahan ka or mapagkakatiwalaan ka. Yung isa pang meaning ng faithful ay easily persuaded. So this one is interesting. Kasi normally, binibigyan tayo ng warning na dapat hindi kayo madaling, anong tawag dito? Hindi kayo madaling makumbinsi to go to the left or to go to the right. Dapat pinag-aaralan mo. On the other hand, one of the meanings of a person being faithful is madali ka din makumbinsi. Na kapag napatunayan mo na tama yung isang prinsipyo, ipaglalaban mo siya. And ang maliliit na meanings niya ay believing or confiding, trusting. Sa New Testament, faithfulness, sabi niya, is one who trusts in God's promises. Na kapag mayroong pinangako ang Diyos, naniniwala ka. At madali kang makumbinsi. Well, apparently, yan ang meaning niya ng is easily persuaded. Na kapag ang kausap mo ay Diyos, hindi ka dapat nagdadalawang isip. Mabilis kang maniwala or mabilis kang makumbinsi. Pero ang additional meaning niya is one who is convinced that Jesus has been raised from the dead. Yun bang, kapag, well, nung araw kasi hindi siya madaling paniwalaan. Tayo kasi, pinanganak tayo, palagi kong sinasabi sa inyo, pinanganak tayo na believer. Pinanganak tayo na wala ka pang muwang, ay naniniwala ka na si Jesus ay nabuhay ulit. At dyan tayo lumaki. Pero noong araw, 2,000 years ago, that is a difficult teaching to believe na si Jesus ay nabuhay ulit. And one who has become convinced that Jesus is the Messiah, na si Jesus yung anointed. Ganon din yan. Tayo, 1 taon ka pa lang, 2 taon ka pa lang, naniniwala ka na dyan. Pero sila noong araw, kailangan mo silang kumbinsigin. Hindi madali na maniwala na si Jesus yung hari noong araw. You can actually die. Noong araw, if you believe that. To be faithful, therefore, is to be reliable, steadfast, and unwavering. Pagkakatiwalaan ka, solid ka, and hindi nagbabago o hindi pa bago-bago ang isip mo. Yan ang ibig sabihin ng faithful. Now, the Bible speaks of this type of faithfulness in 4 ways. One, as an attribute of God, meaning God is by nature faithful. Pangalawa, as a positive characteristic of some people. Some people kasi hindi naman lahat faithful. Merong mga tao talaga, at marami yan, na hindi mapagkakatiwalaan, hindi maaasahan. As a characteristic that many people lack. So faithfulness is being spoken of as an attribute of some people, but it is also spoken of as an attribute na maraming tao ang wala. And of course, number 4, as a fruit of the Holy Spirit, or one of the attributes of the Holy Spirit kapag meron ka niyan. Matadaanan natin yan paunti-unti as we go through with the discussion. So for now, let's go to the faithfulness of God. Kasi siya yung magiging primary example natin kung ano ang ibig sabihin at kung ano ang gagayahin natin when it comes to faithfulness. The scriptures speaks often of God's faithfulness. Over and over we learn that kapag sinabi ng Diyos may gagawin siya, ginagawa niya yan. And madalas, even when it seems impossible. Kapag sinabi niya something will happen, it happens. And this is true of the past, or of the present, or of the future. Alam natin yan when it comes to prophecy. Kasi,
If God is not faithful, if this were not the case, kapag ang Diyos unfaithful siya sa mga sinabi niya, kahit minsan lang, He would not be God. Kapag hindi niya ginawa yung sinasabi niya. And kapag kaganyan, we could not rely on any of His promises. Kapag meron siyang hindi ginawa sa kanyang mga pangako, hindi mo naman pagkakatiwalaan eh. Every word therefore na babasahin mo, magtatanong ka eh. Gagawin niya kaya ito o hindi? Hindi siguro kasi kung isa, hindi na niya ginawa. That becomes the problem. That is why we know that God is a person that can be trusted. For example, doon sa 1 Kings chapter 8 verse 56, ang sabi sa atin dyan, not one word has failed of all the good promises that He gave. So ang experience ng mga tao noong araw, especially when it comes to God, kapag meron siyang binitawang salita, lahat yan totoo. Walang nag-fail. God is eternally reliable, steadfast and unwavering, because faithfulness is one of His inherent attributes. Meaning God is by nature faithful. Si God does not have to work na hindi katulad natin. Si God does not have to work at being faithful because He is faithful. Faithfulness is an essential part of who He is. Yung natural sa Kanya, yung pagiging faithful. Tayo mag-iisip pa tayo, magiging faithful kaya ako o hindi? Ito bang tao na ito, karapat dapat ba? Pag sinabi ba niyang uuwi siya ng alas 8, uuwi ba siya ng alas 8? O magpapaabot pa siya hanggang alauna o alas 2? Pati ka makatingin sa akin. Nakatingin ako sa iyo. Yan. Let's go to Psalms 89 verse 8 for example. Sabi ng psalmist, usually si David yan, O Lord God of hosts, who is mighty like you, O Lord? Your faithfulness also surrounds you. Kasi by nature, faithful siya eh. Kapag meron siyang binitao o salita, maaasahan mo. Sa Hebrews 13:8, the faithfulness is also spoken of in this way pagdating kay Jesus Christ. Jesus Christ is the same, sabi niya, yesterday, today, and forever. Meaning, hindi talaga siya nagbabago. Kung anong sinabi niya kahapon, ganun pa rin yan ngayon, at maaasahan mo bukas, ganyan pa rin yan. That is the nature of a faithful person. He does not change. You can always expect Him to be the same. So pagdating kay God, in His faithfulness, merong mga 4 na bagay na maaasahan natin sa Kanya. Basahin nyo na lang later yung mga scriptures na yan. Tandaan nyo na lang. For example, doon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, God made a promise that He will always protect us from evil. Evil does not necessarily mean yung demonyo, yung mga gawa ng demonyo. Evil, most of the times sa Bible, is another term for adversity. Yung mga paghihirap, mga bagay na mahirap para sa atin. God made a promise, protektahan ko kayo dyan. Adversity. O pwede natin sabihin calamity or dangerous situations. Pangalawa is that God sets limits on our temptations. Yan yung nasa 1 Corinthians 10. Ang sinasabi dyan is that God will make sure that if we fall into a temptation or a trial, He will make sure that either you are protected or that there is a way of escape. Meaning, hindi ka ma-overwhelm. Palaging merong lusot. Yan. And pangatlo, God is always forgiving pagdating sa kasalanan. Pag lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad, papatawarin ka niya. And pang-apat, He is always faithful all the way to the end.
Kapag ang isang tao walks consistently with God and in humble service to Him, yung bang in humility. Because one of the things that God hates the most is a proud person. Proud na hindi lang yung mayabang. Kasi sa Bible, yung proud is yung mapagmataas ba? Yung a person who looks down on other people. Yan ang isa sa mga pinakaayaw ng Diyos. A person who looks down on other people. Yung ang feeling mo sa sarili mo, ikaw yung nasa taas. He or she can be called faithful. And the better that we truly know God, the more we will want to imitate Him. Kapag mas nakikilala mo ang Diyos, mas gusto mong gayahin yung kanyang ugali. Faithfulness, kahit sa maliliit na bagay, nire-recognize ng God yan. And in the end, meron talaga siyang binibigay na reward or blessing. The Bible, of course, also warns us na merong consequences yung unfaithfulness. Nandyan yan sa Matthew 25. Ito yung parable ng talents. The act, yung bang binigyan niya ng talent, 5, merong 2, at merong 1. Yung binigyan niya ng 5, naka-gain siya ng 5 ulit. Tapos yung binigyan ng 2, naka-gain ng 2. Pero yung binigyan ng 1, itinago niya lang. Wala siyang ginawa doon sa binigay sa kanya. And because of that, he was thrown out. The act of not doing anything with what we were given, and when we were actually expected to do something, is also considered an act of unfaithfulness. Pero kung ikaw ay empleyado, madali siyang maintindihan eh. Kapag binigyan ka ng assignment, tapos inupuan mo lang, wala kang ginawa. Pagbalik ng boss mo, asan na yung papel? Ay, boss, wala pa. Yan. That is an act of unfaithfulness. May pinapagawa sa iyo, hindi mo ginawa. Pagbalik ng boss mo, hinahanap niya, wala kang ma-submit. At merong consequence. The Bible teaches us that unfaithfulness to God involves unwavering trust, obedience to His commandments, and loyalty even during trials. It is also a fruit of the Spirit na nagpapakita yan sa pamamagitan ng loyalty or steadfastness and doing good with the resources that God provides. Meaning kapag mayroong ipinagkatiwala sa iyo, you make sure na napapakinabangan siya. Kapag may pinagkatiwala sa iyo tapos walang pakinabang, parang fruit ba, puno na walang bunga, God does not like it. Faithfulness is to be manifested in our daily life. Dapat nakikita siya palagi sa atin. It is to be shown in our everyday actions. Yung pagbabasa ng scripture, yung pagdadasal, or yung ating behavior in our daily life. How you conduct yourself sa pang-araw-araw na buhay. Yung basic na biblical teachings sa faithfulness include, number 1, it is an attribute of God's character. Pero titingnan nyo rin, just because dinidescribe si God yan, dapat ginagamit natin yan as a mirror. You also have to look at it as, ako ba, am I a person that is faithful? Because God is completely reliable and faithful. Yan ang basic attribute niya. But you also have to look at yourself. Ako ba ay reliable and faithful? Believers are called and we are expected to imitate and reflect the same steadfastness. Pag nakita ka ng ibang tao, nakikita ba nila yung characteristic mo yan? This person is a faithful person. Pangalawa is yung obedience and trust. Faithfulness means following God's command and trusting His will, even when life is difficult.
that is written in 1 Peter 4, chapter 19, at yung sa Daniel chapter 3, yan yung tatlong kamag-anak ni Daniel. Yan si Hananiah, si Mishael, at saka si Azariah. Or Shadrach, Meshach, and Abednego. Kasi yung isang group ng names, mga Babylonian names yan eh. Babylonian names ng mga gods ng Babylon. The other name, yun yung kanilang Hebrew names, yung may mga Ya at saka El. Hananiah, ano ang pangalan ng tatlo? Sasabi ko lang yun. Sasabi ko lang. Oo, hindi aging yan ha. Hindi aging yan. Hananiah, Mishael, at saka Azariah. You notice yung mga pangalan ng mga Hebrews nung araw, palaging merong El o merong Yah, which means they carry the names of God with them. Even sa mga prophets, makikita niyo yan eh. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, yan. Karamihan mga pangalan nila ganyan eh. They carry the names of God. Anyway, yung sa Daniel 3, yan yung they were supposed to worship an idol. At itong tatlo, nung tumunog na yung mga instruments, hindi nagbow. Eh siyempre, kung nandyan ka sa crowd, nagbow lahat, at kayong tatlo nakatayo, masyadong pansinin. Kaya, sabi ng mga wise men, ng mga advisors doon sa Babylonian king, merong mga tatlong Hudyo doon, hindi nagbow. Anong gagawin natin sa kanila? Now, because the king wanted to give them a chance, sabi, okay, ulitin natin. Pero sinabihan niya yung tatlo, mag-bow kayo. Pag hindi kayo nag-bow, itatapon namin kayo doon sa furnace. Kaya lang, yung tatlo, determined na sila eh. Kaya may sagot na sila kaagad. Sabi nila, forgive us, O King. But, we will not bow. Sabi ng tatlo. Whether God saves us or not, we will not bow. Now, that is faith. Kasi talagang malinaw sa kanila, iligtas man kami ng Diyos o hindi. Hindi talaga kami magbabaw sa idol. This is one of the greatest stories pagdating sa faith na mababasa nyo sa scripture. Of course, alam natin na yung the rest of the story. Pinatunog ulit, hindi sila nagbow, tinapon sila doon sa furnace. Yung nagtapon na sunog sa sobrang init na lumalabas doon sa furnace. Pero sila hindi. Tapos sabi nung king, di ba tatlo lang yung tinapon natin? Bakit yung naglalakad sa gitna? 4. And apparently the one is Jesus Christ. Na sinamahan sila doon sa loob. 4 na sila maglalakad ngayon doon. Anyway, yan yung isa sa mga signs ng faithfulness. You have to be obedient and you have to be a person of trust. Pangatlo, faithfulness has to be manifested in our daily life. It is shown in our everyday actions, studying the scripture or prayer or walking with God. Even yung mga maliliit na decisions natin everyday, choices of food, yun bang a faithful person, kapag napupunta sa restaurant, automatic, tinitingnan mo anong pwede, anong hindi, anong pwede, anong hindi. Yun bang it naturally comes out of you. Pwede ba ako dito, pwede ba ako dyan. Yan. Or, kapag merong mga binigay sa'yo na schedule, automatic, tinitingnan mo, masasagasaan ba yung Sabat? Nakakapag-observe ba ako ng Sabat? So, you can actually violate the Sabbath on a Monday. Bakit? Because kapag nakita mo yung buong schedule mo for the week at nakita mo na may kasamang Sabbath, sige, atin ako. Monday pa lang, nagbabiolate ka na ng Sabbath. Bakit? Because you have already made a decision not to keep the Sabbath. And pang-apat is yung ikaw ay mapapagkatiwalaan pag may binibigay sa yung assignment. In this case, ang example natin dyan ay yung parable ng talents.
Tinuturo ni Jesus na being faithful, kahit sa maliliit na bagay, is a sign or a gauge that you can be trusted in bigger matters. And panglima, you endure through trials. Faithful believers hold fast to their hope without wavering. Of course, that is because naniniwala din tayo that God will help us overcome whatever trial comes our way. You can read of that sa Psalms 31 at sa 1 Corinthians 13. The Bible promises that faithful service leads to reward and commendation from God. Now, what are the ways by which we can build or develop faithfulness? Kapag naiintindihan natin that God is someone that we can rely on, someone whose word is true and unwavering, it helps build our confidence and trust in Him. In other words, the bulk of the faithfulness of a person is based on the reliability of the person na kung saan nilalagay mo ang sarili mo or ipinagkakatiwala mo ang sarili mo. Kung alam mo mapagkakatiwalaan siya, ikaw din walang duda sa sarili mo na ilagay yung sarili mo sa Kanya. Which is why it is important sa relationship. Katulad ng marriage relationship. Yan. Kapag sinabi nung guy na I love you, tapos ikaw na naman sasagot ka din, I love you too. Pero hindi lang ganun yun, I love you and I love you too. Alam mo na kapag nag-I love you ka sa kanya, meron siyang pambili ng bigas. kasi hindi mo kayong paano mo sabihin yan? You do not live on love alone. Pagkakatiwala mo yung sarili mo sa kanya eh. I love you too ka sa kanya. Pero meron pa tayong pang 1 kilong bigas dyan. Tapos ganun. Hindi ka lang I love you based on yung nararamdaman mo. I love you ka din based on may pambili ba siya ng bigas o wala. Ayan. Dapat ganun. It helps and build our confidence and trust in Him. Ayan. Kapag alam mo meron siyang pambili ng bigas, siyempre kumpiyansa ka, yes, I love you too. Kasi may pambili ka ng bigas. Yan. And in the end, yan yung nagpapalaki or nag-i-increase ng ating faithfulness based on the reliability of the person that you put your trust and your life into. The foundation of faith is trusting in God's faithful nature. Kapag malakas ang paniniwala mo that you can trust and believe in God, naturally, you will trust and believe in Him. Ilalagay mo talaga, yung para kami susugal ba? Sige, sama ako dyan. Alam ko panalo ako dyan. Knowing that God is faithful allows believers to trust Him during difficult times. Kasi alam mo, hindi ka niya iwanan. Kapag dumaan ka na sa paghihirap, alam mo nandyan siya. It's different when you put your trust in a person na kapag medyo pahirapan na, nauna na siyang tumakbo. Ikaw na iwan ka na. Now that is an unreliable person. And kapag kaganyan, ang faith mo sa person, nagkakrumble din. Consistency and reliability is among the top of God's attributes. And as His children, we ought to be the same as our Father. Dapat bilang mga anak ng Diyos, ang reliability rating natin dapat mataas. Kapag nakita ka, Kristiyano ka, alam nila maaasahan ka. You are a person spoken of as consistent and reliable. Doon sa 1 Corinthians 10 verse 13, itong sinasabi dyan. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. Meaning, tinitingnan talaga ni God, ano bang kakayahan mo?
And kung anong kakayahan mo, kapag may dadating o kapag may ibibigay siyang pagsubok, He will make sure hanggang dito lang siya, ang pagsubok na ibibigay ko hanggang dito lang. Kaya mo yan. Meaning, whatever trial you face, if God is the one who initiated it, He will make sure you can do it. Yan yung palagi kong ina-explain sa inyo na hindi ganyan ang educational system natin. Ang educational system natin, meron lang isang grading standard. Whether you are bright, whether you are not so bright, or whether you are below bright, isa lang lahat ang level ninyo. Kaya meron palaging nag-fail. Because students are not of the same level. Yan ang fault or flaw ng ating educational system. They are not based on the capability of the students. Meron siyang standard. Pero si Jesus, pag nagbibigay ng standard, sabi niya, yung kaya ng 5, bibigyan ko 5. Yung kaya 2 lang, bibigyan ko 2 lang. And yung isa lang din. See, that is Jesus' style of education. Ginigage niya yung capability ng bawat tao and then magbibigay siya ng trial based on every person. So that he is sure na hanggang dyan lang naman ang kaya niya. So hanggang dyan lang. Pero yung educational system natin hindi. Anyway, huwag natin pakialaman yan. God is faithful, sabi ni Paul. He will not let you be tempted or tested or put on trial beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape. Kapag nahirapan ka, bibigyan ka niya ng lusot. Even though, supposed to be, kaya mo yan. Pero kapag ikaw, nagreklamo, sabi, hindi ko yata kaya ito. O sige, ito, may lusot dito. Merong maliit na butas dito, diyan ka dumaan. Yan. Sa 2 Thessalonians chapter 3, another way to describe God is, ito yan. The Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Meaning, bibigyan ka niya ng magandang pundasyon at puprotektahan ka niya. Kahit na meron pang external force na mag-a-attempt against you. We can always depend on His strength because faithfulness is built on believing on and believing in God's power. You know what God is capable of. Therefore, you put your total confidence in Him. Hindi lang human effort. Kasi alam natin kapag pinagkatiwala mo ang sarili mo sa personal na effort mo lang, papalya ka. Merong mga bagay na hindi natin kakayanin. Now, following God's example, yung ginagawa ng Diyos sa atin, pwede rin natin niyang gawin sa iba. Meaning, you can extend the same courtesy. We can be the strength for others. Especially kapag partner-partner kayo, one person's weakness can be your strength. And the person can rely on you. Doon sa Hebrews chapter 10, verse 23, itong sabi sa atin, let us hold fast the confession of our hope without wavering, nang walang pagdadalawang isip. Kasi, He who promised us is faithful. Faithfulness is displayed by staying true to God, even in trials. Yan yung sinasabi ni Peter. God highly values loyalty. And loyalty is kapatid yan ng faithfulness. Ibig sabihin, magkasama lang palagi yan. Usually, if you are a loyal person, you are also a faithful person. Palagi silang magkasama. Sa 2 Timothy chapter 2, itong sabi ni Paul kay Timothy, even if we are faithless, ikaw, puro kapag dududa, si God remains faithful. Hindi siya nagbabago. He cannot deny Himself. In other words, God does not respond to the type of person that we are. And in fact, dapat ganyan din tayo. We do not respond to the type of person that is around us. Yun bang ang integrity mo, ang personal character mo,
ay hindi nakadepende sa kung ano yung nakapalibot sa'yo, yun bang hindi ka nagre-react based on whatever type of person is around you. Sabihin natin, kung yung sa kaliwa, kanan, kung yung sa kanan mo at saka yung sa kaliwa mo ay hindi mapagkakatiwalaan, ikaw, hindi mo pwedeng sabihin na, ay total, hindi kayo mapagkatiwalaan. Hindi nyo rin ako mapagkakatiwalaan. Hindi. You do not react that way. You remain true to what is expected of you. Yan. You do not change just because the person around you are people na hindi reliable. You remain the same. Relying on God's forgiveness strengthens fellowship and faithfulness. Sincerity and honesty are notable traits of a faithful person. Ang isang tao na faithful, palagi kang totoo at palagi kang honest sa iyong relasyon. Hindi yung, yun bang sinungaling naman siya, sinungaling din ako. Ayan. Hindi. Hindi siya nagsasabi ng totoo, ako din. Hindi rin ako magsasabi ng totoo. Hindi ganyan. If you are a faithful person, you are always true. You are always honest. Psalms 33 verse 4. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. God is always true. Pero dapat ang characteristic natin ganun din. We are always true as an individual. Finally, doon sa Revelation chapter 2 verse 10, ito ang encouragement sa atin. Do not be afraid of what you are about to suffer. Meaning in this life, marami talaga tayong pagdadaanan na hindi maganda na mga trials. Pero ang encouragement sa atin is, be faithful even to the point of death. Kahit na hindi lang mahirap, kahit na malagay pa sa alanganan yung mismong buhay mo, dapat faithful ka pa rin. At ang promise niya is, I will give you life as your victor's crown. Meaning, yung life na yan, hindi lang yung ordinaryong life, eternal. Sa kanya. Eternal life. In the end, kapag napatunayan natin ang sarili natin that we are true and faithful, ito ang sabi ni Jesus doon sa Matthew 25 verse 23. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Ito ang ating ultimate reward. Happy Sabbath and have a good rest.